Alam niyo, nakakadismaya ito hong mga pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na kung saan ay wag daw ho suspindihin itong pagpapairal o pagkapataw ng value added tax o VAT sa langis. At ang binabagit ho niya ay sayang daw po ang mawawala dito po sa buwis na ito, 320 billion pesos. At ito hong 320 billion pesos na posibleng revenue, baka mawala raw po, sabi po ni Senator Ping Lacson. Pero sa aking pananaw ho, mga kababayan, ay hindi po ito mawawala dahil pakikinabangan po ito ng taong bayan. 320 billion, ang binabagit ho rito ni Senator Lacson sa buong taon, hindi naman buong taon na sususpindihin hanggat meron pong krisis at para lalong mapababa ito hong presyo po ng produktong petrolyo. Ang sabi ho niya ay baka raw mawala. Hindi mawawala kung pakikinabangan po ng taong bayan Di po ba? Pinakamain yung sa yung nakawan nga sa flood control May get 1 trilyong piso po. Yun, maliwanag ho na nawala. At nakulimbat po ng mga magdanakaw sa gobyerno bakit ngayon? Merong mga lead na pwedeng lahat matumbok ko at mapanagot yung mga sangkot dito po ayaw pong pakinggan ni Senator Ping Lacson yung 18 ex-Marines. Yun sana makakakuha siya ng mga dagdag na impormasyon. Pero dito ho sa 320 billion na revenue po ng gobyerno, mawawala raw po, nanghihinayang ho siya rito sa value-added tax kapag ito po ay sinuspende at maaari raw po itong makaapekto sa gross domestic product o GDP. So, yun ho. Alam niyo ho, mga kababayan, ay kasi bagamat nga, di ba, meron na pong batas na kung saan ay nagbibigay po ng kapangyarihan kay Pangulong Marcos Jr. na suspindihin yung excise tax. Pero hanggang ngayon, wala ho talagang napaka bagal ho, mga kababayan Pero alam niyo ho, kung parang may binili kang bagay sa iyong bahay, tapos pinakikinabangan mo, hindi mo dapat ng panghinayangan Kasi dito ho sa 320 billion, lahat po makikinabang ho rito kasi dito ho pantay-pantay Hindi ho katulad ng mga ayu-ayuda na parang kung sino-sino lang naabutan, paano yung iba? Yung okay ho ito na bibigyan po yung mga sa sektor po ng transportasyon, yung mga chopper, operators, na mga jeepney, taxi, TNBS, tricycle, okay po yan. Pero paano naman ho yung mga, halimbawa, yung mananakay, di ba, sa sektor ng transportasyon, at paano naman yung mga working class, yung mga nagtatrabaho po, yung ang kanilang sinasweldo ay minimum. O yung iba naman, wala pa sa minimum, pero bagamat meron pong trabaho, sila po ang talagang tunay po na nagdurusa ho rito dahil sa triple ho ang, hindi lang doble, triple ho ang pagbabayad po nila ng buwis. Bakit ho? Sa nagtrabaho, sweldo, income tax, tapos may excise tax pa. Kapag sila po ay nagpakarga, kasi may mga trabaho, iba, may mga inulugang kotse. Tapos pag inulugang kotse, may bat din yun ho. Tapos pag bibili ka, pupunta ka sa supermarket, may bat ulit. So, ang dami ho ng mga buwis na binabayaran. Pero, kung ito hong pagsuspinde sa value-added tax dito po sa oil, malaki hong tulong ito kasi biglang bababa po ang presyo ng produktong petrolyo. Kasi pag kombinasyon niya, i-combine mo yung excise tax tapos yung value-added tax, biglang babaho yan. Kasi dito ho, ay hindi naman ho ito pang matagalan o permanente na talagang sususpindihin na o tatanggalin na. Kaya nga isususpindi lang ho Ano ibig sabihin ng sususpindi? Pansamantala lang. Magbigay ka ng halimbawa, 2 buwan. Hindi pa rin natapos yung gulo. Gawin mo ng 3 buwan o 5 buwan, di ba? So, yun ho sana. At hindi raw ganun kasimple, no? At sabi ho ni Senator Lacson, ang sabi niya, ito, sakto na binabanggit ho niya, hindi ganoong kasimple kasi tinitingnan lang natin suspend yung VAT para masiyahan yung mga kababayan natin pero yung impact niya
sa gross domestic product, sa GDP, matindi in the long term or in the medium term. Tayo rin ang tatamaan, sabi po ni Senator Lacson. Hindi po para masiyahan lang, basta masiyahan. Kasi ito po ay para makasurvive ang mga Pilipino. Hindi po sa ikasisiyaho ito ng mga Pilipino na mapababa mo ng kaunti ito presyo po ng produktong petrolyo kasi lahat po naghihirap di ba? Sa pangkaraniwang empleyado, di ba? Napakasakit po sa bulsa yung gasolina. Tapos siyempre yung mga di ba? Yung mga ginagawang halimbawa, yan ba, yung panluto yung LPG, lahat po apektado Pero kung bababa po yung presyo po ng produktong petrolyo, pansamantala, sigurado po ito na pakikinabangan. Ako sa aking pananaw, hindi dapat na panghinayangan dahil sa pakikinabangan naman po ito ng taong bayan. At 320 billion, ano ba naman ho yan? Baryang-barya ho yan, mga kababayan, kumpara sa ninakaw ho, sa flood control, na mahigit sa 1 trilyong piso ang naibulsa na hanggang ngayon, wala pa ho na ipakukulong na malalaking tao o malalaking isda at may mga lumilitaw ho na mga posibleng magbigay po ng mga konkreto at matibay na ebidensya pero ayaw po imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na pinumunuan ni Senator Lacson. So yun lang naman ho ang akin dito mga kababayan. Alam nyo ho, yung maganda ikumpara ho natin halimbawa, yung Vietnam, yan po isa sa pinakamahirap po dati na bansa pero ngayon naungusan na ho tayo nito ng Vietnam. Alam niyo ho sila, napakabilis o kumilos ng kanilang gobyerno mga kababayan. Dito ho ang kupad-kupad doon natin. Ito yung Vietnam ay agad na ho sila nagsuspende ng kanilang fuel import taxes. So zero ho, wala ho. So tinuspindi ho talaga. At yung mga taripa, ano na bang petsa ho ngayon? April 6. Ito hong Vietnam ay kanilang ipinatupad pa ho ito March 9. March 9 to around April 30, 2026. Pero ang bilis ho nila kumilos nung pumutok ko nung February 28, di ba yung gera? Tapos March 9, tinanggal ho agad, sinuspende yung pagbubuwiso nila dito po sa gasolina at diesel. So, napakalaking ginhawa kaya yung presyo ho ron, hindi ho ganun katindi at hindi po naghihirap yung kanilang taong bayan, di po ba? So, dito, ang ginawa ho nila, ay sinuspende yung pagbubuwis tapos ay pinili to na mag-increase po yung supply. Yun ho mga kababayan para mapatatag ho yung presyuhan. Yun ho. So sa Vietnam po yan. Tapos bukod ho dyan ay sinuspende rin po ng Vietnam yung iba't iba pa mga buwis. Ito tulad ho ng Environmental Protection Tax, Special Consumption Tax, at ang duration until around mid-April 2026. So may mga ganun ho. Ang maganda ho sa kanila, halimbawa, sige, tinatansya ho sige, makalagitaan ng Abril o isa, yung sa excise tax hanggang katapusan ng Abril. So talagang, pwede naman ho kasi i-extend ba na i-extend halimbawa, hindi pa tapos yung gera. Mataas pa rin ang presyo sa world market. Pwede yung extend. Dito ho sa atin, wala ho hindi pa ho nakakapagsimula. Abril 6 na ho, mga kababayan. Pinagtatalunan pa ho ito. At kaya nga yung mga senador nagtatampo minadali-madali. Pero sabi kasi meron doon sa publication 15 days, etc., etc. Pero dito ho, mga kababayan, ay makikita ho natin yung bilis po ng kanilang gobyerno diyan po sa Vietnam. Biruin nyo. At yun ho ay short-term strategy. Mabili at siya, kasi biro mo hanggang Abril lang naman March 9 to April 30. Yan sinuspinde yung kanilang excise tax sa oil. Tapos yung iba pa mga tax hanggang so lahat talagang gusto nilang pababain. At
bawasan po yung paghihirap ng tao bayan. Wala namang tumutulo na Nako, makakasira yan sa GDP. Ano ang gagawin mo sa GDP? Kung naghihirap na ang tao. Ang sabi ho ni Senator Lacson ay para lang daw masiyahan yung tao, sususpendin. Hindi po ikasisiya po ito. Ito po ay, kumbaga sa makasurvive po tayo yung taong bayan, dito po sa matinding paghihirap, mga kababayan. So, ito sana, ginagaya na ho natin, di ba? Biro mang galing ho nila, ng Vietnam, short-term strategy para tulungan na mapababa at mapatatag ho yung presyo po ng kanilang produktong petrolyo sa panahon po ng global energy crisis. Dito ho, wala ho, mga kababayan. So, napakatindi. At ang resulta ho nito, yung mabilis ho, yung price stabilization, tapos yun ho mga kababayan, alam nyo ho, ngayon may mga binabanggit na, binigyan tayo ng Iran na pwede na makadaan ng ligtas. Yung ating oil tanker, wala naman ho tayong oil tanker na malaki. Na direkta ho na kumukuha ng langis sa Middle East. Wala ho maliliit lang ho oil tanker natin, dito lang ho mga kababayan Di po ba? So, yun lang ho. At naikumpara ko lang ho, dahil sa kapitbahay natin na bansa, ito hong Vietnam, samantalang dito ho, ang ginawa ho ay namahagi. Meron naman ho ayuda para po sa ating mga kababayan, pero hindi po ito sapat Kasi hindi po lahat nakinabang dito po sa ayuda di ba? Pero kung sinuspindi agad yung excise tax sa lalong madaling panahon, tapos ay alam niyo ho, yung mga 15 days publication, pwede suspendihin nun yan Sabihin sa batas na dahil sa emergency. Pagka pirma ng batas na ito, ay hindi na natin i-implement, i-exempt natin sa batas. Kasi sila rin gumagawa ng batas Pwede yung maglagay ng provision doon na may mga publication kung ano-ano. Pwede ho yun. Emergency. Di po ba? Ano yung 15 days na yan? Ilagay na sana. So yun ho, talagang, ewan ko lang, tapos pati yung VAT, pinanghihinayangan. Makikinabang naman lahat po. Ang maganda ho rito, talagang lahat po makikinabang ho rito Alam nyo, ang dami ho ng mga negosyante na nagsara na po. Yung mga maliliit po, katulad ho ng mga karinderya, isa po sa kanilang malaking puhunan po dyan, yung LPG. Siyempre, kung masyadong mataas po ang LPG, paano na? Paano ka magbebenta ng ulam? Tapos bibili ka sa palengke ng karne. O kung ano ba mga pangsangkap po dyan, mahal. Tapos ipanluluto mo, mahal din. So ano pa kikitain? Hindi naman pwede kakarampot na lang napakalito. Alam ba, maghahain ka ng ulam, may bibili, maliit. So wala. Kaya ang gagawin magsasara na muna. Yun ho. Meron na ho ba ang gobyerno na ibinigay na ayuda sa mga ganyang maliliit na negosyante? Wala pa. Puro chopper pa lang ho tayo. Yung mga driver lang ho. At operators. Yun po pinakamatindi. Masyadong mabagal ho. Ang masaklap po rito, mga kababayan, baka ma-implement itong excise tax, wala, papatapos na yung kera. Pero kulang ho ito Yung sa excise tax, ang sinasabi, nasa 10 pesos, dagdagan mo pa ng VAT para mas malaki ho ang mabawas po sa presyo. Pansamantala lang naman ho yan Yung 320 billion na pinanghihinayangan ni Senator Lacson, hindi po dapat panghinayaan, hindi po mawawala yan May makikinabang. Sabi nga ni sino ba yung comedian na abogado, attorney Chico ba yun sabi niya, hindi, yung 320 billion, kahit na hindi mo isuspend ng VAT, mawawala rin yan. Parang ang binibiro niya, baka manakaw din ho yan. Hindi po ba? So, yun ho, ako binabanggit ko lang ho, kayo ho, ano masasabi niyo ho rito sa ating pinag-uusapan? Bakit nangihinayang itong si Senator Ping Lacson sa 320 billion pesos
na mawawala raw po ng revenue ng gobyerno sa VAT kapag ito po ay sinuspende. Ako naman, ang aking pananaw ho dyan, hindi dapat panghinayangan dahil yan po ay pakikinabangan ng sambayanang Pilipino. Di po ba? At ito hindi para lang masiyahan, kundi para tayo po ay makasurvive dito po sa pandaigdigang krisis sa enerhiya na dinadanas natin ho ngayon dahil sa gyera dyan po sa Middle East. Sige po, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, paki-subscribe na po kayo at sundan din po yung aking Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.